Good day everyone. I'm Carnicol B. Maravilla from BSC 3-2. Mag-discuss po ako ngayon regarding sa Katarungang Pambarangay Act of Lasciviousness. Yan. Dadako muna tayo sa unang topic, or what is the essence of Katarungang Pambarangay. The essence of Katarungang Pambarangay law is the amicable settlement of disputes wherein the disputing parties are encouraged to make mutual concession to obtain a peaceful resolution of the dispute without formal adjudication thereof. So yan, yung essence daw po ng Katarungang Pambarangay natin, yung paghaharapin yung both parties para gumawa ng mapayapang resolusyon o para maayos o bigyan ng parehas na solusyon yung kanilang parehas na ipinaglalaban para hindi na ganun lumala. The important consideration in amicable settlement is the extent to which the parties are willing to compromise their respective claims against each other within the limits imposed by law, morals, good customs, public order, and public policy. Yon. Tulad yan sinabi ko kanina, Katarungang Pambarangay nga, sila yung may responsible para ayusin yung problema ng both parties, kung para pag-ayusin sila, kung ano man yung mapagkasunduan na plano para sa dalawang parties na nagrereklamo o yung nirereklamo naman. Yan. Yan. Dadako naman tayo sa what are the functions of the lupon of the barangay. So yun, since hindi lang din naman ako yung mga may topic ng Katarungang Pambarangay, and meron din naman ding meaning sila doon ng about sa Katarungang Pambarangay. Dito sa akin ay papakita ko na lang kung ano yung mga function ni lupon sa barangay, kung ano ba yung trabaho niya. Yan. The function of the lupon tagapamayapa is primarily conciliatory, not adjudicative. Yan. The lupon shall, letter A, exercise administrative supervision over the conciliation panels provided in the code. B, meet regularly once a month to provide the forum for matters relevant to the amicable settlement of disputes, and to enable various conciliation panel members to share with one another with observation and experiences in effecting speedy resolution of disputes. Tapos yung CI, exercise such other power to perform other duties and functions as may be prescribed by law or ordinance. Ayun. Si lupon tagapamayapa ay siya ay inilagay ni barangay chairman or ni kapitan, and hindi lang siya isa, kundi pwede siya maging 10 o 20 miyembro ng lupong tagapamayapa. And yun, nabanggit din dyan na siya ay tagapag-ayos ng isang forum o yung nagre-reklamo. Hindi siya yung nagdidesisyon, kumbaga siya yung taga-ayos, pinakikinggan niya yung side ng isang party, tapos ganun din yung other party para syempre alam niya yung gagawin niya at alam niya yung may advice niya both, para hindi rin makikita nung isang party na bias pala yung lupon dito, ganun. Kaya ang trabaho ni lupon ay pakinggan yung parehas na panig. And yun nga, yung sa letter B, yung nagmi-meet sila regularly once a month, yun, to provide the forum nga
kailangan din nila mag-meet syempre kahit once a month para yun, magbigay ng forum ng kung ano na ba yung mas magandang gawin or mas magandang gawin dun sa isang issue na hindi pa nila naayos o para magbigay ng suggestion para may mapagkasunduan yung both parties. So yun, yung letter C nga, yung exercise such other power and perform such other duties, function must be prescribed by law. Syempre, bilang lupon ka, syempre yung power mo sa barangay, i-act mo kung ano yung duties and responsibilities na binigay sa'yo. Hindi ka lalagpas doon at hindi ka syempre magkukulang doon. Yan. Dadako naman tayo sa act of lasciviousness. Yan. Act of lasciviousness in the Philippines is defined under the Article 336 of the Revised Penal Code. Yan. Halos lahat naman sa atin dito ay nakapag-criminal law. And syempre, natakay din natin yung act of lasciviousness sa RPC, under ng RPC. Kaya bibigyan ko lang din kayo ng konting refreshment about dito. It refers to any act committed by a person that is offensive to the modesty or decency of another person, typically involving unwanted sexual advances or inappropriate touching that does not amount to rape. Yan. Yung sa act of lasciviousness nga, yung sinisipulan mo lang yung isang tao, although pwede din to mangyari, hindi lang sa babae, pwede din to mangyari sa lalaki. Yan, yung sinisipulan mo, hinipuan mo, yan, yung mga parang nakakabastos sa kanila or nakakawalang respeto. Yan, ayun yung mga act of lasciviousness. Yan. Dadako din tayo sa elements of the crime of acts of lasciviousness. Number 1, yung presence of force, intimidation, or abuse of authority. The offender must commit the act by using force, threats, or by taking advantage of a position of power over the victim. Even if the victim does not physically resist, the act is still punishable if these elements are present. So yun nga, syempre, kailangan dyan mayroong presence ng force, yung na-intimidate natin yung victim. Syempre, yung dun sa abuse of authority naman, kunwari, ikaw, ano ka na, 20 years old, tapos yung si victim, nasa 12 years old lang, ganun. Syempre, matatawag mo pa rin siya na abuse of authority, gawa ng hindi siya ganun kalakas or wala siyang ganun kalakas para lumaban sa'yo, pero tinuloy mo pa din yung masama mong balak. Although kahit nga sabi dito, even the victim does not physically resist, kumbaga kahit hindi siya pumapalag, pero if may elements na present doon, katulad ng mga sa force, yan, punishable pa rin siya. And number 2, yung lewd intent. The primary factor that defines an act as lascivious is the offender's lewd intention. This refers to the desire to arouse or gratify sexual passion or desire. Common acts of lasciviousness may include inappropriate touching or fondling without consent. Ayun nga, yung sabi ko kanina nga, yung lewd desire, ito yung pagnanasa mo o grabing pagnanasa mo, or sabihin na natin pagkalibog mo sa isang tao na nais mo talagang mahawakan, mahalikan, ganon, pero wala silang consent or hindi, sabihin natin hindi mo totally kilala, dun tapos sinawakan mo siya or bigla mong nilalabas yung
yung ari mo sa malapit sa kanya, ang tawag doon ay lewd intent. Siyempre, last naman, dadako tayo sa lack of consent. The victim must not have given consent to the lascivious acts. Acts committed without consent and against the will of the victim are considered unlawful under this provision. So yun, yung lack of consent nga, kung yung ginawa mo sa victim ay wala siyang pahintulot o consent at against sa kanyang will, ay makukonsidered yun na unlawful, na bigla-bigla mo na nga lang siyang niyakap, bigla-bigla mo na lang hinawakan yung private part niya, ibig sabihin ng walang pahintulot, ayun matatawag mo na lack of consent. Tsaka kahit isa lang dyan sa mga elements ng ating act of lasciviousness yung present, ay punishable siya sa korte or pwede kayong makasuhan. Hindi porket sabihin natin isa lang yung present dyan ay inosente na kayo. Kahit isa po dyan ang maging present sa, or isa lang dyan yung maging ginawa nyo sa isang biktima, ay pwede na po kayong makasuhan. Dadako naman tayo sa case covered and not covered of katarungan pambarangay. Syempre, bilang ito yung main topic natin, yung katarungan pambarangay, and nandito yung mga ibang examples ko na nahahawakang kaso ng katarungan pambarangay system, yung mga pwedeng hawakan at hindi na pwedeng hawakan ng katarungan pambarangay. Kumbaga pang pulis na siya or pwede na rin siyang pang korte. Yan. Any anti-sexual harassment enforcer, any sexual harassment officer, security guard, or any other officer or person who receive a complaint for sexual harassment shall refer to the complaint to the lupong tagapamayapa if the same falls strictly within the coverage of the katarungan pambarangay. The first and second time offenses of the following acts of sexual harassment found in Section 11, Paragraph A of the Safe Spaces Act covered by katarungan pambarangay. Ayan, nandyan yung mga example, yung cursing, wolf whistling, catcalling, yung sabi ko nga kanina, yung mga pagsipol nyo dyan sa labas, ano na rin yun, pambabastos na yun. Ayun na yung nagsisimbolo na yun ng pambabastos. Leering and intrusive gazing, taunting, forcing, unwanted invitation, misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist slurs, persistence unwanted comments on one's appearance. Yon, yung ginajudge pala natin yung itsura ng isang tao, ay pwede rin pala siyang mareklamo sa barangay pag hindi nagustuhan ng isang tao. So yun, dito naman tayo sa letter J, yung relentless request for one's personal details such as name, contact, and social media details for destination. So yun, yung paghingi din pala natin ng personal details ng isang tao, social media, Facebook, IG, or TikTok, ay pwede rin po palang mareklamo sa barangay kung hindi nila nagustuhan yung approach mo or parang feeling niya may iba kang pakay, pwede rin po palang mareklamo yon sa barangay natin, sa barangay na nakakasakop sa inyo. Letter K, the use of words, gesture, or actions that ridicule on the basis of sex, gender, or sexual orientation, identity, or expression, including sexist, homophobic, transphobic statement, and slurs.
yun yung syempre sa atin ngayon, sa generation natin ngayon, hindi na lang babae o lalaki, meron na ring mga yung sa LGBT, syempre yung pangbabastos din pala sa kanilang mga gender ay pwede ring mareklamo sa barangay. Syempre kumbaga yung bigla bastusin mo sila sa kanilang gender or sexual orientation, yung identity nila bilang sa ganong gender, syempre nakakabastos yun sa kanila, kumbaga nakakababa ng pagkatao. Kaya pwede rin pala siyang mareklamo sa barangay. Letter I, the persistence of telling the sexual jokes. Letter M, use of sexual names, comments, and demands. And letter N, any statement that has made an invasion of a person's personal space or threatens the personal sense of personal safety. Mga example niyan, yung ng stalking. Sinusundan mo yung isang tao ng hindi niya alam, kahit saan siya magpunta, pumupunta ka, sinusundan mo, yan. Ayun yung mga example lang. Yan. Dadako naman tayo sa not covered. Kumbaga ito na yung mga hindi nasakop ng barangay. Yan. The following cases of sexual harassment are not covered by the Katarungan Pambarangay and shall not refer to the local PNP Women and Children Desk or to the proper officer or court for appropriate action. So yun, ito na yung mga hindi nahawak ng Katarungan Pambarangay, katulad ng na binasa ko, ay pwede na siyang refer sa PNP Women and Children Protection Desk or saan mang law enforcement office na pwedeng mag-handle ng kaso. So yun, yung letter A, yung offenses under the Anti-Sexual Harassment Act of 1995, offenses under the Safe Space Act other than the first and second offenses in section 11, paragraph A of the Act. Letter C is the offenses under the Anti-Violence Against Women and Their Children Act, the Anti-Photo and Video Voyeurism Act, and the Child Pornography Act, the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, and the Anti-Trafficking Person Act. Sa letter D, violation of ordinances punishable by imprisonment exceeding 1 year, fine 5,000 pesos, where one party is a public officer or employee and dispute relates to the performance of his official function. Letter F, disputes involving parties who actually reside in the barangay of different cities, municipalities, except where such barangay units adjoin each other and the parties thereto agree. Their differences to amicable settlement by appropriate lupon. And lastly, other cases not covered by Katarungan Pambarangay under the Local Government Code and the relevant laws, rules, and regulations. Yan. Diyan na po nagtatapos yung aking reporting about sa Katarungan Pambarangay and acts of lasciviousness, yung mga tinatalakay ng kumbaga ano lang yung trabaho ng barangay o ng lupong tagapamayapa sa mga kaso ng acts of lasciviousness, para maging aware din tayo bilang mga criminology student kung ano yung mga ginagawa nila at kung ano yung hindi na nila kayang i-handle or binibigay na nila talaga sa mga law enforcement agency. Thank you po.